Kapag may sobra tayong pera, sigurado akong naisip na natin kung saan ito pwede itabi o i-invest. Alam ko medyo nakaka-intimidate kapag naririnig natin ang salitang investment. Magandang araw po. Ito po si Mark Villar at ngayon po, pag-uusapan po natin ang 4 na madaling paraan kung paano mag-invest. Una, ang time deposits. Ang time deposit ay isang investment strategy kung saan ang perang iniipon natin ay bibigyan ng fixed interest rate ng bangko. Kumpara sa normal savings account, mas malaki ang interest rate ng time deposit. Masasabi rin natin, ito ay isang low-risk investment. Isipin mo, pinark mo lang ang iyong pera sa bangko at kikita ka na dahil sa fixed interest rate. Generally, mababa ang interest rate ng time deposit, around 2.5% kada taon. Dahil dito, hindi gaano kataas ang kita, pero hindi naman ito gaano risky. Pangalawa, ang treasury bills or T-bills. T-bills are short-term debt instruments issued by the Philippine government. Pero sa madaling salita, pinapautang natin ang gobyerno sa loob ng maikling panahon. Paano ito naging investment strategy? Binibili natin ang bonds sa discounted price kumpara sa face value nito. Kaya kapag nag-mature na ang T-bills, kikita tayo dahil ang bayad sa atin ay ang face value ng bonds. Kung titignan, ang earnings natin ay ang face value minus discounted price. Kumpara sa time deposits, ang T-bills ay may mas mataas ang interest rates. Normally, around 5.4 to 6% per annum po. Mas mababa ang interest rates nito dahil guaranteed ito ng ating gobyerno. Pangatlo, ang real estate o properties. Ang pagbili ng real estate o properties ay isang uri ng long-term investment na kung saan kikita tayo dahil sa value appreciation o pagtaas ng halaga ng ating real estate. Kumpara sa ibang investment strategies, ang real estate ay mas may malaking potential na kikitain dahil sa capital appreciation and rental income. Pero, risky din mag-invest sa real estate dahil sa iba't ibang factors tulad ng liquidity, location, and maintenance. Pang-apat, ang stock market. Ang pag-invest sa stock market ay ang pagbili ng shares ng publicly listed companies. Kapag magandang performance ng kumpanya, ang shares nito ay tataas. At dito, maaaring kumita kapag binenta mo na ang shares mo. Pero, paalala lamang po na kailangan ng malalim na pagsusuri kapag mag-i-invest tayo sa stock market dahil ito ay volatile o pabago-bago. Mataas ang risk at mataas din ang reward ng stock market. Kaya dapat nire-research at inaaral ito bago pasukin. Napag-usapan na po natin ang ilang mga simpleng paraan kung paano i-invest ang ating pera. Tandaan, bago mag-invest, alamin ang iyong financial goals, risk tolerance, at investment period. Kung nais nyo pa pong mag-research tungkol sa investment, maaari nyo pong bisitahin ang inyong mga bank providers at i-check ang mga government websites tulad ng Philippine Stock Exchange. Muli, ito po si Mark Villar, nagpapaalala na walang maliit na halaga sa investment. Ang mahalaga ay sisimulan mo ito. At para sa inyong mga katanungan, pumunta lamang po sa aking social media pages at mag-email sa senatormarkvillar@gmail.com. Maraming salamat po.